Matahan sa mga gawain katulad nito, sapagkat ito po ang tunay nating saya at kalakasan. So binabalik ko po sa iyo, Yahweh El Shaddai, ang papuri at pasasalamat. To God be the glory. God bless us all. Amen. Praise God. Talaga, no? God knows the desires of our heart talaga. Kaya, gumagawa ng way talaga si Lord, no, na tayo laging maging malakas, no. Salamat sa Diyos kasi talaga si Sister Cindy ay isa yan, no, sa talagang yung faith niya talaga ay talagang magiging inspirasyon mo siya sa kanyang faith talaga, grabe. So, salamat sa Diyos at meron pa po tayong isang sister na gustong mag-share po ng kabutihan ng Diyos. Yan, sister, halika po. Yes, from Sunday Group. Yan. Hallelujah. Ay, international na daw siya. Magandang hapon po, Panginoon, at sa inyong lahat po. I-share ko lang po ng last year ay na-heat stroke ako. Pero lahat po ng check-up ay okay naman po. At nito pong Biyernes, tumaas na naman po yung dugo ko ng umabot ng 200. So pagpunta ko po sa private doctor, dala ko ng lahat yung gamit ko just in case na ako ay ma-confine dahil ang mga amo ko ay nasa China. Salamat po, Panginoon, dahil ang lahat po ng check-up ko ay normal. Nakalabas po ako ng linggo at ang CT scan ko ay normal din. Amen. Kaya binabalik ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat at papuri. Salamat po, Lord. Thank you, Lord. Sa pag-iingat niyo po lagi sa amin at sa pamilya ko. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. God bless, sister. Salamat sa Diyos. Ayan po, no? At ngayon po ay tuloy-tuloy na po tayo. Inaanyayahan na po namin ang lahat na magsitayo na po tayo upang ihanda ating mga sarili sa pakikinig ng mabuting balita na ihahayag ng ating minamahal na disciple, Brother Rod Banyares, sa araw na ito. At sa pangungunang panalangin ni Sister Chedulay at sa pananambahan ng ating El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Magsitayo po ang lahat. Itaas po natin ating mga kamay. O hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Amang Yahweh El Shaddai. Ikaw ang aming Diyos na dakila. Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman, Panginoon. Diyos na mayaman sa lahat. Tunay nga po, Lord, wala kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Lord, narito kami sa iyong harapan, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanang aming nagawa, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa. Ama, salamat po sa mga biyayang nagdaan. Tunay nga pong ikaw ang aming Diyos na lagi nagbibigay ng biyayang siksik, liglig at umaapaw. Panginoon, tinataas po namin ang nalalabing oras, Panginoon, ang mabuting balita na ihahayag ng aming kapatid. Alam namin, Lord, ang mga salita mo ang magpapagaling sa lahat ng uri ng aming karamdaman, sa mga batbat ng suliranin, Panginoon, na nalalabas sa lugar na ito, Panginoon, na magiging tagumpay, masaya, at una sa lahat, Lord, aming isinusuko ang aming sarili, Panginoon, upang kami maging handa na makapakinig ng iyong mga mabuting balita. Lord, wala na kaming hinihiling pa, kundi ang purihin ka at sambahin sa Espiritu at katotohanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Muli itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. We praise you, Jesus. We glorify your name, O God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O Lord. We glorify your name, O God. You're the King of Kings, Lord of Lords. Oh, hallelujah. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living
Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ipalakpak po natin ating mga kamay. Hallelujah. Handa na po bang sumayaw ang lahat? Amen. Amen. Sumigaw po ang mga pinagpala. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Ipalakpak ang mga kamay. Hallelujah. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. It's a great thing to love the Lord. 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 Walking in the light of God. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Let's praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Once again. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Let's walk, walk. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Let's walk to the Lord. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Let's walk again. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light. Ang masayang Kristiyano. Mas buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Hey, hey. Masayang Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Amen. Purihin ang Diyos. Ang sarap pong kumanta, hindi po ba? Amen. Kahit po tayo hinihingal. Para kay Lord, iawit lang po natin yan. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Muli po, itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po sa awit, verse 63, verse 1, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos, na lagi kong hinahanap, ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw lang ang hangad. Para akong tuyong lupa sa tubig ang siyang lunas. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Panginoon, narito kami sa iyong harapan, Panginoon, nakataas ang aming mga kamay. Tunay nga pong isinusuko namin sa iyo ang lahat ng aming mga pangangailangan.
Dahil alam naming, Lord, sa iyo lang kami umaasa, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kinauhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko ikaw. Damdamin man nasasaktan, di pa rin ito makahahadlang sa pagtulog ko'y may kagalakan. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kalwalhatian mo, maranasan di na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Kinauhawan kita, aking Panginoon. Hanap-hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin may nasasaktan, hindi pa rin ito makahahadlang sa pagtulog ko'y may kagalakan.
Diyos, sambahin ka. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. 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 El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free.
Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan sa araw na ito. Pinupuri ka namin, Ama, at patuloy naming itinataas ang iyong pangalan. Ikaw ang Diyos na banal, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, at ikaw ang Diyos na hindi mahirap lapitan. Dakilang Ama, hinihiling ko po sa iyo na ang gawain na ito ay lagi mong lukuban ng iyong kapangyarihan. Pagpalain mo lagi, O Diyos, ang gawain na ito. At ang bawat dumadalo sa gawain na ito ay patuloy mo silang lukuban ng iyong banal na Espiritu. Bigyan mo lagi sila, Ama, ng kalakasan at katatagan. Tulungan mo lagi sila, Ama, na makalaya sa mga problema sa buhay. At kami po ay nananalig na hindi mo sila bibiguin. Kung anuman ang kalamang kahilingan, umaasa kami na ito ay ibibigay niyo po sa bawat isa. Amang banal, salamat po lagi sa iyo at naniniwala kami sa araw na ito, silang lahat na naririto ngayon ay tutugunin mo sa buhay. Pagpalain mo, dakilang Ama, ang mabuting balita na aming pong pag-aaralan at pagninilayan. Ikaw po, dakilang Diyos, ang magturo nito sa amin. Gamitin niyo ang iyong abang lingkod, ilagay sa aking mga labi ang mga tamang salita na nais mong iparating sa lugar na ito. Dahil alam namin, Ama, na kung hindi ka namin kasama, kami po ay walang magagawa. Kaya sa iyo namin ipinagkakatiwala ang pangangaral ng mabuting balita. At inaangkin na po namin, O Diyos, na ang gawain na ito, kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat, dakilang Ama, at muli po naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, at ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
natin ang Panginoon. Sige po, yung malakas na papuri, bigyan natin sa Diyos. Malakas na palakpak, bigyan natin kay Lord. Hallelujah. Basahin ulit natin mga kapatid ang ating gospel sa araw na ito. Sa Matthew chapter 7 verse 15 hanggang 20 po. Sabi ng Bible, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno o puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo sa mga huwad o ang mga huwad na propeta sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, ating palakpakan at purihin ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Glory to God. At dalangin ko lagi sa Diyos na kayong lahat ay lagi niyang pagpalain. Amen. Na kayo ay lagi niyang bigyan ng kalayaan sa mga problema sa buhay, kalutasan, at higit sa lahat, ibigay niya sa inyo ang inyong mga kahilingan. Wala pong mahirap sa Diyos. Amen po ba? Kaya makakapo tayo at makinig po tayo ng kanyang mga salita. Ang gospel po natin ngayon ay tungkol sa pag-iingat. Sabihin niyo, pag-iingat. So ito po is about beware of false prophets. Mag-ingat sa mga huwad na propeta. So the gospel teaches us to beware of false prophets. Nang ibig sabihin, ang gospel natin ngayon ay nagtuturo ito sa atin na maging maingat. Sabihin niyo po, maging maingat. Alam niyo po, marami tayong napapakinggan, kailangan dapat tayo maging maingat sa ating pakikinig at sa ating mga napapakinggan. Itong ating binasa, ito po ay tumutukoy sa mga duwag o mga huwad, hindi duwag, huwad na propeta, mga false prophets. So, sabi po dito, ang false prophet po sa lumang tipan, kasi baka sabihin po natin, sino ba itong mga false prophet na ito? So, bibigyan po natin ito ng liwanag based po sa Bible na pag-aaralan po natin. So, sino ba itong mga false prophet sa Biblia? Sa lumang tipan, ang mga false prophet po, sabi ng aklat ng Deuteronomy, chapter 18, verse 20. Ngunit ang sino mang propetang magsalita para sa ibang Diyos o kaya'y magkunwaring nagsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan ang propetang ito o ang propetang tulad niyon ay dapat patayin. Upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi. Ito ang palatandaan. Kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula kay Yahweh. Ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katatakutan. So, sino ba itong mga propeta sa lumang tipan? Alam niyo po, ang propeta sa lumang tipan, sila yung mga tinatawag na mouthpiece of God. Pinagsabing mouthpiece of God, sila yung bibig ng Diyos. Na ang propeta sa lumang tipan, sila yung tagapagsalita ng Diyos. Sila yung tagapagsalita ng Panginoon. Kasi sa lumang tipan, hindi pwedeng magsalita yung hindi sinugo ng Diyos. Ang nagsasalita lang para makarating, ang sinabi ng Diyos sa mga tao ay walang iba kundi propeta. Kaya noon, sa lumang tipan, naririnig ang tinig ng Diyos sa pamagitan ng mga propeta na kanyang tinawag. So, sila yung mga propeta sa lumang tipan. Kaya lang, dumating yung panahon sa lumang tipan
na may mga lumalabas at may mga lumulutang na propeta na hindi na galing kay Yahweh. May mga lumabas na propeta na hindi na sinugo ng Diyos at sila'y nagpapahayag na ng mga salita na hindi na galing sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, ito ang palatandaan kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula kay Yahweh. So anong palatandaan sa lumang tipan na yung propeta ay talagang totoo? Ang palatandaan sa lumang tipan na totoo ang kanyang, o siya ay totoong galing sa Diyos at sinugo ng Diyos kapag nangyayari at nagkakatotoo yung kanyang sinasabi. Yun ang palatandaan sa Old Testament. Kaya po napakahalaga po sa lumang tipan na yung sinasabi ng propeta dapat mangyari. Amen ba? At ang sinasabi ng propeta sa lumang tipan ay hindi lahat maganda. Hindi lahat ibig sabihin na kapag nagsalita ang propeta ay lahat maganda ang kanyang sinasabi. Kasi hindi lahat ng sinasabi ng Diyos sa propeta ay maganda para sa tao. Alam niyo po, nung sabihin po ni Elijah na hindi magkakaulan sa loob ng 3 taon at kalahati, galit na galit kay Elijah ang hari ng Israel. Anong tawag ng hari ng Israel kay Elijah? Salot. Bakit? Kasi hindi maganda yung sinasabi ni Elijah. Pero walang magagawa si Prophet Elijah kasi yun ang sinabi ng Diyos sa kanya. Amen ba? Kaya po, ang tunay na propeta sa lumang tipan, hindi lahat ay maganda yung lumalabas sa bibig. Ibig sabihin, kung ano ang sinabi ng Diyos, ay dapat niyang sabihin. Kaya sabi ng Bible, kapag hindi nangyari ang sinabi ng propeta, hindi sa totoong propeta. False prophet po siya. Kaya nung sabihin ni Elijah, na hindi uulan sa loob ng 3 taon at kalahati, nangyari po yun. Hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at kalahati. Kaya ang tawag kay Elijah ay salot. Kaya dapat nauunawaan natin ang tungkol sa salita ng Diyos. Kasi kapag may sinabi, ang tagapagpahayag ng salita ng Diyos na hindi mo gusto, ay huwag mong sabihin na hindi totoo yan, Brad, kasi hindi ko gusto sinasabi mo. Hindi po ganon ang salita ng Diyos kasi may mga pagkakataon na mayroong mga salita ng Diyos na hindi gusto ng puso natin, hindi gusto ng ating kalooban. Pero hindi natin alam, yun ang nais ng Diyos iparating sa iyo. Amen po ba? Ngayon, sa bagong tipan, sino naman itong mga propeta sa bagong tipan? Sa bagong tipan sabi dito, sa Matthew chapter 7 verse 15, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Ito yung sa gospel po natin ngayon. Na ang sabi ng gospel natin ngayon, ito yung pag-identify ng prophet sa New Testament. Sabi ng verse 15 ng chapter 7 ng Mateo, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa. Ay ano ba yung tupa? Maamo, akala mo ang bait, ano? Pero ang sabi doon, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. So ibig sabihin, dapat talaga maging aware tayo bilang isang Kristiyano kasi hindi lahat ng lumalapit na maamo, lumalapit na parang tupa ay totoo. Nakikinig po ba kayo? Kasi may mabait, may parang anyong tupa lalapit sa iyo pero hindi mo alam ay napakasama pala ng kalooban. Asong gubat pala. Kaya sabi ni Father kanina, mag-iingat kayo doon sa mga taong matamis ang dila pag lumalapit sa inyo. Narinig niyo ba yung sermon ni Father kanina? Mag-iingat tayo kasi marami nabubudol-budol ngayon. Dahil ang galing magsalita. Pero ang anak ng Diyos, hindi nabubudol yan. Dapat ang mga anak ng Diyos, kayong nang bubudol. Ibudol ninyo sila, dalhin nyo sila kay El Shaddai. Hindi para lukuhin, kundi dalhin nyo sila kay Lord para sila ay mapagpala ng Panginoon. Amen po ba? Dapat mas matamis ang dila natin sa pag-inganyo at pag-akay sa mga tao na ito.
para sila ay maligtas at maingatan ng ating Yahweh El Shaddai. Tama po ba? Minsan tayong nabubudol Tayong napapaniwala nila. Pag sinabi, sister, pahiram ng ATM mo, lalagyan ko ng pera. Nung narinig mo yung pera, tuwang-tuwa ka naman. Kaya pati ATM mo, pinahiram mo. Tapos pag lipas ang ilang buwan, pulis ang dumating sa iyo. Bakit nakita yung pangalan mo? Bakit ang ATM mo, lagi may pumapasok na pera? Yung pala, yung ATM mo, ginamit na sa maling transaksyon. Tama po ba? Tapos hindi lang yun, nabudol ka pa. Sinabi sa'yo, sister, pahiram ng passport mo. Pinahiram mo naman. Tapos pagdating ng oras, ikaw nagka-problema. Andyan pa ba kayo? So, sino itong mga false o mga propeta sa bagong tipan? Sino sila? Ang mga propeta sa bagong tipan, sila yung mga tagapagturo. Kasi sa bagong tipan, hindi na sila yung mouthpiece ng God kasi wala nang mouthpiece of God ngayon. Sa bagong tipan, ito na yung mga teachers of the law, ito na yung mga tagapagturo, isama na natin ngayon mga preachers kasi tagapagturo na rin preacher. Amen ba? Tagapagpahayag na rin ang salita ng Diyos ang galing sa Bible. Ang ipinapahayag ng propeta sa lumang tipan, direct galing kay God. Ngayon, ang ipinapahayag ngayon ng mga preachers at mga tagapagturo ay galing na sa Bible. Kaya kapag hindi ka nakapagbasa ng Bible at hindi mo nabasa ang Bible, wala kang ituturo. Kaya importante po sa isang tagapagturo na siya'y punong-puno ng salita ng Diyos. Binabasa niya ang Bible kasi anong ituturo mo kung hindi mo binabasa ang Bible? Tama po ba? Kaya mahalaga ito sa mga tagapagturo. So ang tanong dito, sabi nga dito, identifying false prophets. So paano natin, pagkilala sa mga huwad na propeta. So paano po natin makikilala ang mga huwad na propeta? Paano natin ito makikilala? Sa bagong tipan tayo ngayon. Sino yung mga propeta sa bagong tipan? Sila yung mga tagapagturo. Nakikinig po ba kayo? Sila yung mga propeta sa bagong tipan, tagapagturo. Kaya nga, ang tagapagturo sa bagong tipan, dapat sabi ko po sa inyo, nagbabasa ng Bible para mayroon siyang itinuturo. Kasi pag hindi siya nagbasa ng Biblia, ang ituturo niya kung ano nakita niya. Anong narinig niya, yun ang ituturo niya. Pero pag nagbabasa ka ng Bible, ang ituturo mo ay galing sa Bible. Tama po ba? And then sabi dito, makikilala mo sila. So paano po natin makikilala ang mga huwad na propeta? Sabi dito, makikilala po natin ang mga huwad na tagapagturo sa pamamagitan ng bunga. Yun ang gospel po natin ngayon. So makikilala po natin ang mga huwad ng mga tagapagturo sa pamagitan ng bunga. Kaya sabi natin dito sa una, para makilala ang mga huwad na tagapagturo, dapat nating malaman ang kanilang bunga. Kasi baka mamaya, magaling lang magturo, pero ang bunga ay mapakla. Amen ba? Magaling magturo, pero wala naman sa kanya yung kanyang itinuturo. Kaya nga sabi ng Bible, doon sa mga eskriba at parisiyo, huwag niyo silang tutularan. Mga eskriba yon, mga parisiyo yon, huwag niyo silang tutularan. Kasi ang itinuturo nila ay hindi nila ginagawa. Kaya po, napakahalaga po sa mga tagapagturo na ginagawa yung ginagawa nila, yung tinuturo nila. Kasama po dito si Brother Rod. Amen ba? Kasi halimbawa, nagtuturo ako sa inyo ng salita ng Diyos. Nagtuturo ako dito sa Hong Kong mula Lunes hanggang Linggo. Tapos, matabil naman pala ako. So, paano niyong paniniwalaan? Nagtuturo ako ng salita ng Diyos mula Lunes hanggang Linggo. Tapos, naninira ako ng aking kapwa. So, para bagang useless, Para bagang huwad akong propeta. Huwad akong tagapagturo. Kasi ibig sabihin, nagki-create ako ng faction. So, hindi po matatawag na si Brother Rod ay tunay na tagapagturo kung nagiging sanhi ako ng
pagkakabahabahagi. Tama po ba? Kaya napakahalaga po ng kalagayan ng tagapagturo. Sabi dito, makikilala o para makilala ang mga huwad na tagapagturo, dapat nating malaman ang kanilang bunga. Makikilala natin sila sa kanilang bunga. So sabi ng aklat ng Mateo chapter 7 verse 15, mag-ingat kayo sa mga huwad na tagapagturo o propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y bababangis na asong gubat. Ano kayang ibig sabihin nito? Lalapit sa iyo, parang tupa, pero ilalayo ka sa Panginoon, gagawin kang masama, ay huwad yun. Pero kung lalapit siya sa iyo, tapos lalo kang ilalapit sa Panginoon, patitibayin ang iyong pananampalataya kay Lord, ibig sabihin, totoo ka. Amen ba? Pero kung lalapit siya sa iyo, tapos bibigyan ka ng galit sa iyong kapwa, paglapit sa iyo, dati wala kang galit sa iyong kapwa, pero nung lumapit siya sa iyo, nagalit ka sa iyong kapwa kasi may sinabi sa iyo na hindi maganda, ibig sabihin, huwad yun. Kaya sabi mo sa iyong katabi, mag-iingat tayo sa mga lumalapit sa atin. Kasi depende kasi yan eh. Halimbawa may kaibigan ka, close na close kayong magkaibigan, tapos mayroong isang lumapit sa iyo, tapos nagsalita sa iyo ng hindi maganda tungkol sa kaibigan mo. Ngayon, dati ang ganda-ganda ng pakikitungo mo sa kaibigan mo, tapos biglang nagbago kasi may sinabi sa iyo yung isa. Amen ba? Mag-iingat daw tayo doon sa mga akala mo tupa na lumalapit, yung pala mabangis na hayop. Kasi pag yan ay sumisira ng relationship ng bawat isa, ibig sabihin hindi yan maganda. Pero pag yan ay bumubuo at nag-aayos ng relasyon ng bawat magkaibigan at bawat isa, ibig sabihin maniwala ka dyan kasi totoo yan. Kaya nga, minsan, di ba, ang ganda-ganda ng samahan nyo mag-asawa, tapos bigla may magbabalita sa asawa mo, tapos yung asawa mo biglang nagalit sa iyo. Kaya yung Facebook hindi maganda eh. Alam niyo kung bakit? Ang Facebook, ito, alantar kong sasabihin, minsan false prophet ang Facebook eh. Totoo. Bakit? Magugulat ka, biglang magagalit ang asawa mo sa iyo kasi may nabasa sa Facebook. Ano yung nabasa sa Facebook? Nang lalamig ka na sa kanya pag hindi ka sa nagme-message. Pinost ng isa ring tao, nung mabasa ng ibang asawa, pati yung walang kamalay-malay, nagalit sa asawa. Ay wag mong idadama yung iba sa ginagawa ng asawa mo sa iyo. Kasi minsan nakaka-damage. Ano? Kaya nga ang Facebook, hindi dapat nagpo-post dyan ng hindi magaganda. Dapat ang pinopost po dyan ay magaganda. Kasi pa nag-create dyan ng hindi magandang damdamin sa isang tao, ibig sabihin, hindi ka mabuting tagapag-post sa Facebook. Amen ba? Baka magalit sa akin si Meta. Ay, totoo naman yun, di ba, Meta? Dapat sinasala mo rin yung nagpo-post sa Facebook. Kasi ikaw ang proponent eh. Maraming nag-away sa Facebook, ay sa Facebook na yan. Kaya dapat yung mga nagpo-post ng hindi maganda sa Facebook, binablock na lang yan. Hindi na pinapayagan. Oh. Balay mo, ipromote ako ni Meta. Amen po ba? O kaya dito, sabi natin dito, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang uba sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring magbunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat puno o punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Amen ba? Makikilala daw natin ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. Kaya kapag hindi maganda ang bunga, kasi sabi dito, ang mga huwad na guro o tagapagturo ay makikilala sa pamamagitan ng bunga ng kanilang pagkatao. Amen ba? Ano yung pagkatao? Kasi kung tayo halimbawa
si Brother Rod nagtuturo sa inyo. Tapos, ang galing magturo tungkol sa pag-ibig, tungkol sa kapayapaan, tungkol sa kagalakan. Tapos makikita nyo si Brother Rod walang pag-ibig. Nagpa-counseling kayo kay Brother Rod, tapos sinermonan ka pa kasi walang pag-ibig. Sabi sa'yo, ikaw may kasalanan, kaya nangyayari sa'yo yan. Anong dating ni Brother Rod ngayon? Huwad. Amen ba? Hindi na ako gumagamit ng ibang example, ako na lang lagi. Para pag mayroon kayong babatuhin, si Brother Rod na lang. Bakit pa ako gagamit ng ibang example? Ako ang tumatayo sa inyong harapan. Amen ba? Tapos, kasi alam niyo po, totoo lang, sa Galatians chapter 5, verse 21 at 22, nandyan yung tungkol sa bunga eh. Basahin po natin para mas maganda. Galatians chapter 5 verse 21 hanggang 22. Ito yung bunga ng laman at bunga ng espiritu. Sabi dito sa 21. Yung pita ng laman, pagkainggit, pagpapatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, at katapatan. Verse 23, kainahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. So anong ibig sabihin nito, Brother Rod? So dito, sabi natin kanina, ang huwad ng mga tagapagturo ay makikilala po natin yan sa pamagitan ng bunga ng kanilang pagkatao. Yung karakter natin or karakter ng teachers, ng nagtuturo. Kaya nga, napaka-importante nito yung mga kapatid. Alam niyo po, sabi nga ni San Pablo, huwag niyo hangarin maging tagapagturo kasi mas malaki ang pananagutan ng nagtuturo. Amen ba? Mas malaki ang pananagutan ng nagtuturo. Kasi pag ikaw ang nagtuturo, kailangan lahat ng tinuturo mo, tiyakin mong totoo. Tiyakin mong tama. Kasi pag nalihis ang nakikinig, ang magdadala noon at babalik ka ng Diyos ay yung nagturo sa Kanya. Amen ba? Kaya takot ako magturo, hindi galing sa Bible eh. At least kung galing sa Bible, ay walang pagkalis yun. May magalit man sa akin, at least galing sa Bible ang itinuro ko. Tama po ba? Kaya, ano ba ang dapat maging karakter ng tagapagturo? So, dapat mayroon siyang fruit of the Holy Spirit. Kasi ang karakter na ito yung karakter ni Jesus eh. Ito ang dapat maging karakter din ng mga tagapagturo. Ano yon? May pag-ibig. Mayroong kagalakan, may kapayapaan. Grabe naman siguro kung tagapagturo, tinuturuan kayo, tapos yung nagtuturo sa inyo, walang kapayapaan, ano? Na dapat yung tagapagturo, ang unang may kapayapaan, pero yung nagtuturo, walang kapayapaan. Kaya dapat, lagi lang tayong relax. May problema, may pera sa wala, relax lang. Sabi mo sa katabi mo, relax lang. Amen ba? Kasi Brother Rod, hindi mo malaman kung may problema o wala eh. Sabi nga na aking sister wife, pag ikaw nagpipres, tawa ka ng tawa. Sabi ko, alam mo, iiyak ako. Gising pa ba kayo dyan? O sinang gising pa? O, palakpakan ng malakas si Lord. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mag-iingat tayo sa pakikinig, sa nagtuturo. O, bakit kasi importante ito mga kapatid ha? Ang karakter ng tagapagturo ay napakahalaga. Napaka-importante ito. Kasi magta-transfer po sa inyo yung pagtuturo ng taong nagtuturo. Kaya nga minsan kapag balanse yung nagtuturo, nagiging balanse ang tao eh. Pero pag bias din ang tao eh. Bakit nagkakaroon ng faction, nagkakaroon ng pagbabahagi? Kasi yung nagtuturo, mahilig sa pagbabahagi. May paborito.
Ito, trupa ko lang ito. Kayo, hindi ko kayo trupa. Kaya nga si brother, walang trupa eh. Kasi lahat kayo, trupa ko. Sa gawain ng Panginoon, hindi tayo pwede mag-build ng grupo. Amen ba? Kasi, ang spirituality ng El Shaddai, isa po doon ay unity, pagkakaisa. So dapat walang grupo-grupo, dapat lahat ay sama-sama, lahat ay nagkakaisa. Mahina yung amen, may grupo-grupo ata. Amen ba? O kaya kayong mga choir, walang grupo-grupo. Dapat lahat kagrupo nyo. At huwag yung sasabihin na, hindi ko kasi sila ka-espiritu eh. Kami ang magkaka-espiritu. Isa magpatawas kayo pare-parehas para malaman kung sino ang mayroong bad spirit. Kasi kinikilim ng iba, siya may Holy Spirit. Kinikilim ng isang grupo, sila rin may Holy Spirit. Pero bakit hindi kayo magkasundo? Hindi kayo magkaisa? Tama po ba? Kaya sa gawain nito, wala pong grupo-grupo. Dapat lahat tayo nagkakaisa. Sino man yan, ano man yan, dapat kayang-kaya mo yang abutin at kayang-kaya mo yang pakitunguhan kasi iisang espiritu ang nasa atin. Tama ba? Kaya hindi kayo pwede mga tuwira na, hindi Brad, hindi ko ka-espiritu yan. Magpatawas ka nga para malaman kung sino mayroong bad spirit. Kasi pag hindi mo kayang sumabay doon sa mga sinasamahan ng Diyos, ibig sabihin, mayroong something. Mayroong hindi tama, hindi maganda. Kaya nga, kung tayo ay talagang nasa tama, ibig sabihin, maganda ang ating karakter. Maganda ang ating pagkatao. Anong ibig sabihin doon? Ang taong mayroong magandang karakter, may pag-ibig, mayroong kagalakan, mayroong kapayapaan. May kapayapaan ba kayo? Sino may kapayapaan? May kababaan ng loob, at higit sa lahat, may pagpipigil sa sarili. Wala raw ito doon sa mga false prophets. Wala raw ito doon sa mga bulaang guro. Wala ito doon sa mga huwad ng mga nagtuturo. Kaya, nakaranas na ba kayo ng yung bawa, katulad ko. Tapos, hindi ka makaramdam ng pag-ibig. Hindi ka makaramdam ng para bang kalipag-kalinga. Na sa halip na i-advise ka ng tama at talagang daling ka sa magandang kalagayan ng buhay, para baga nag-isip ka pa, ano ba klaseng tao ito? Sa halip na masasandalan ko parang ang hirap naman na humingi ng advice dito. Kaya hindi ka na magsasalita kasi magkasalita ka pa lang, hinusgahan ka na. Siguro, hindi ka na ginagawa mo, kaya nagka-problema, Naku, ang hirap naman tang ganun, Kaya dapat nasa atin ang Holy Spirit. Anong ibig sabihin doon? Nagkakaroon ka ng kapayapaan. Amen. Amen po ba? Kaya nga kahit na may makulit, na talaga naman kahit pabalik-balik, paulit-ulit, uunawain at uunawain. Bakit? Nangangailangan sila Kaya dito po, makikilala natin ang huwad na tagapagturo sa pamagitan ng kanilang pag-uugali. Kaya tingin sa katabi. Sabi mo sa katabi, ang ugali ay napakahalaga. Kasi ito po, hindi lang po ito sa false prophet, sa mga huwad na tagapagturo. Kasi tayo, nagiging tagapagturo din tayo. Hindi man kayo preacher, pero minsan, kayo ang teacher ng inyong pamilya Tama ba? Kayo minsan ang teacher ng iyong kaibigan. Kaya pag mali yung sinabi mo sa kaibigan mo, yung kaibigan mo nalilihis din ng daan Kasi mali ang sinabi mo sa kanya Kaya napakahalaga po sa bawat isa na tularan natin yung pagiging tama at maayos ang pag-uugali.
Kasi yun ang kailangan. Kasi pag tayo ay naiba, nalihis tayo, lalo na kapag may lumapit sa inyo. Kasi hindi naman lahat makakalapit sa pare, makakalapit sa preacher para humingi ng advice. Minsan sa inyo lumalapit humingi ng advice. Pag namali ka ng advice, delikado yun. Tama po ba? Minsan pagka may problema sa asawa, advice, iwanan mo yan. Ang dami naman dyan. Anong klaseng advice kaya yun? Kasi yung naranasan mo, gusto mo iparanas sa iba. Sabihin mo, ako nga, iniwan ko Baka sagutin ka niyan, ikaw yun. Kaya ako lumapit sa iyo para humingi ng mabuting advice. Ngayon, iiwanan mo sa akin. Amen ba? Yun ang sinasabi natin mga nagpo-post sa Facebook. Kung hindi makakabuti ang pinupost mo sa Facebook, huwag mo na i-post kasi makakawasak ka ng buhay. Amen. Tama po ba? Amen. Kaya yung mga nagbabasa naman sa Facebook, alamin yung ang background yung nag-post. Kasi kung hindi Kristiyano yon, nakakahiya naman sa katulad natin, ikaw na Kristiyano, naniwala ka sa pinost ng hindi Kristiyano. Dapat ikaw na Kristiyano mag-post ng magagandang bagay. Kung may problema ka sa asawa, magtiis, magtiyaga. Walang pagtitiis, walang pagtsatsaga na walang biyaya. O dapat yun mga post, ganun dapat ang mga post sa Facebook Hindi yun na, pag hindi ka na nag-message, hindi ka na tumatawag, wala ka nang pakialam, nang lalamig ka na. Kanino galing yon? Doon sa mga hindi Kristiyano. Tapos ikaw naniwala ka naman, nadala ka naman. Nakakahiya, ikaw na Kristiyano ang dapat mag-influensya sa mga taong ito para sila'y matuto, magtiis, magtiyaga para pagpalain ni Yahweh El Shaddai. Okay lang ba kayo? Sinong okay lang? Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag may problema, tiyaga lang, tiis lang, magtatagumpay ka rin dyan. Maganda ba yun? Tama ba yun o mali? Yun ang tama, di ba? Kasi wala naman mangyayari sa atin kung may problema ka, magwawala ka. Kita mo yung mga maiinit ang ulo. Nalalagay sa alanganin. Kasi pwede ka naman magpigil sa sarili. Bakit ka kailangan magwala? Amen ba? Kailangan mo naman, pwede ka naman magpigil sa sarili. Bakit magkasalita ka ng ura-urada? Na alam naman natin na pag nagkamali ka ng salita, pwedeng ikapahamak natin. Amen po? Kaya kapag tayo ay namumuhay sa Espiritu ng Panginoon, mayroon tayong pagpipigil sa sarili. So pangalawa, paano po natin ma-identify or makikilala yung mga huwad na mga tagapagturo? Sabi dito, ang mga huwad na guro o tagapagturo ay makikilala sa pamagitan ng bunga ng kanilang pagtuturo. Bunga ng kanilang pagtuturo. Bakit? Ito, makinig kayo ng mabuti. Mayroon pong mga pagkakataon yung tinatawag na biased teaching. Ano yung biased teaching? Yung walang ibang tinuturo kundi pareho pag-ibig lang. Kahit na nagkakasala, mahal ka ng Diyos. Kaya walang taong natatakot sa kasalanan Alam niyo kung bakit? Bias kung magturo. Nagkasala. Ang kaligtasan ay nasa iyo na. At magkasala ka, ligtas ka. Diyos Maria Joseph naman. Bias teaching kung tawagin. Amen ba? Kaya marami ang gumagawa ng kasalanan Mayroon pa ako nababalita, di ba? Kasal sa Katoliko. Doon lumipat ng ibang sekta, nag-asawa, pakasal din doon sa sektang iyon. Bakit hindi inuunor ang kasal sa Katoliko sa kanilang grupo? Kaya pwede kayo mag-asawa. Baba kayo, may problema kayo, lumipat kayo sa ibang grupo, pwede kayo mag-asawa doon. Andyan pa ba kayo? Maraming gumagawa ng ganyan. Yung hindi mapakali. Yung tawag doon, mayroong sakit na kate.
Kasi hindi naniniwala sa totoong pagturo ng Bible. Kasi mayroon tayong mga bias teaching kung tawagin. Kapag ang narinig mong teaching ay bias, hindi ka matatakot sa kasalanan at hindi ka matatakot gumawa ng kasalanan kasi ang iniisip natin, mahal ako ng Diyos eh. Gumagawa ka ng mali, ang iniisip natin, mahal ako ng Diyos, sinabi ng ng nagturo eh. Bias teaching ang tawag doon. Kaya sabi doon, ang mga bulaang tagapagturo ay makikilala natin sila sa pamagitan o bunga ng kanilang pagtuturo. Ano bang klaseng tao ang mga tinuturuan nito? Ang mga tinuturuan ba nito ay lumalakad sa tama, sa kabanalan, o lumalakad sa kasalanan? Doon nyo makikilala yun. Kaya nga si Brother Rod, okay lang. Sumama ang loob nyo sa akin, pero sasabihin ko sa inyo totoo. Bakit? Yun naman dapat eh. Amen ba? Kung ayaw natin makinig at ayaw nating sumunod, nasa atin po yun. Pero ang mahalaga, naiparating sa atin yung tama. At kung ano ang sinasabi ng Bible sa atin. Tama po ba? Kaya nga, halimbawa, ang teaching ay panay pag-ibig lang. Mahal ka ng Diyos. Kahit magkasala ka, mahal ka ng Diyos. Kahit paulit-ulit ka magkasala, mahal ka ng Diyos. May pagpapatawad galing sa Diyos. O sige, namatay ka na wala sa oras, tingnan ko lang. Wala yung mga hamon na kapag nagkasala ka, magrepent ka, magsisi ka, at huwag ka nang muling magkasala. Yun ang hindi biased teaching na ibig sabihin, may pag-ibig ng Diyos at mayroong pangangaral tungkol sa pagsisisi, may pangangaral tungkol sa pagbabalik loob sa Diyos. Ibig sabihin, kung ano talaga ang tama, ipinapangaral niya ito ng tama. Amen po ba? Kaya, ewan ko, mayroong mga malakas ang loob na, yung kinikwento ko sa inyo kanina, na may asawa sa Catholic, tapos, magugulat ka bakit pagdating sa grupo ng iba, nakakapagpakasal. Kaya minsan, yun ang sinasabi natin na, anong doktrina mayroon ng mga ito? Hindi ba Bible ang kanilang sinusundan? O mayroon na silang sinusundan ng Bible, pero limited lang, pili lang. Bakit kaya mo at hindi ka naniniwala sa sinasabi ng Bible na ang pinagsama ng Diyos ay hindi piling paghiwalayin ng tao? Amen ba? At anong sabi ng Bible? Ang hiniwalayan ng lalaki kapag nag-asawa at nag-asawa ka doon sa babaeng hiniwalayan, ikaw ay nagkakasala ng pangangalun niya. Na bago bang batas na yun? Hindi. Pero bakit hindi nila ino-honor yun? Kasi pili ang pinaniniwalaan. Mahal ka ng Diyos. Ang pag-ibig mo, ino-honor ng Diyos yan. Kahit mali yan, mahal ka ng Diyos. Wow. Andyan pa ba kayo? Para malungkot kayo nakikinig sa akin. Ha? Gising pa ba kayo? O sinang gising? Kaya nga dito sa El Shaddai, hindi nyo pwedeng dayain ang ating paglilingkod sa gawain na ito. Amen ba? Kaya kung gusto nating pagpalain sa paglilingkod, ayusin natin ang ating buhay. Kasi, kung anong buhay mayroon tayo, epekto yan ng ating ginagawa. Kung pinagpapala ka, ibig sabihin, tama ang buhay mo sa harap ng Diyos. Kung may nangyayaring hindi maganda, suriin natin ang ating sarili. Baka mayroon tayong mga bagay na nagagawa na hindi kinalulugdan ng Diyos. Amen po ba? Ang tunay na minamahal ng Diyos, pinapalot ng Diyos. Tama ba? Pinarurusahan ng Diyos. Kaya pag nakakaranas ka ng hindi magandang bagay sa buhay na ito, ibig sabihin, tinutuwid lang tayo ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. Kaya huwag tayo mamimili ng tagapagturo na ang gusto lang natin na tagapagturo, yun lang gusto mo lang ang mapakinggan. Ito maganda ito eh. Kasi kahit meron ako kinakasama, okay lang sa kanya. Hindi man ako binabato nito. Kaya okay lang ito, mas maganda ito. Dito ako makikinig. Paano ka lalaya kung hindi ka babatuhin? Paano ka lalaya kung hindi ka talaga
dadalhin sa tamang buhay. Amen po ba? Kaya nga, ang mga bulaang guro, bulaang tagapagturo, nagtuturo sila ng one-sided lang. Kung ano ang gusto lang ng taong ito, yun lang ang kanyang ituturo. Gising pa ba kayo? Andyan pa ba kayo? Halimbawa, si Brother Rod, nakita ko kayo, oy, giver ito. At tututukan ko ito ng preaching kasi giver ito. Dapat hindi ito masaktan. Kasi pag nasaktan ko ito, hindi ako ito bibigyan. Andyan pa ba kayo? Huwag kayo mag-alala, si Brother hindi ganun. Masaktan ka, kung masaktan ka, magbigay, kung hindi, hindi. Madala lang kita sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? Lalo itong Hong Kong, naku, ang Hong Kong, ingatan mo yung mga giver na yan. Kapag nasaktan mo yan, wala kang matitigman dyan. Andyan pa ba kayo? Huwag kayo mag-alala. Buhay ang Diyos ni Brother Rod. Okay pa ba kayo? Amen. O siya nang okay pa? Giver ka nga, iba naman ang ginagawa mo. Giver ka nga, marami ka nang piniperwis yung tao. Useless din yun. So, baliwala ang ating pagiging giver, di ba? Useless. Mas maganda na yung ibinibigay ng Diyos sa atin, ginagamit natin ng tama. Kaya nga dito, napakahalaga ng pagpapakumbaba. Humility. Amen po ba? Amen. Kaya kapag ka mayroon ka lang pinipiling teaching, kasi yung gusto mo lang yung gusto mong marinig, at yun ang gusto mo kasi yun lang ang talagang doon ka lang parang nakakaluwag. Kasi hindi hinagip yung ginagawa. Delikado po yun. Ang nais ng Panginoon, matutuhan natin ang hindi po one-sided na pinakikinggan. Na kapag tayo ay nahagip, magpasalamat ka kay Lord. Ibig sabihin, yun ang tunay na pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa iyo. Okay pa ba kayo? O sinong okay pa? Kaya yung mga huwad na nagtuturo, ang tawag doon ay nagkakaroon silang hindi balancing pagtuturo, hindi balance, hindi pantay na pagtuturo. Kaya nga nakakatuwa kung talagang may nagtuturo sa inyo na walang kinikilingan. Amen ba? Na walang pinapanigan. Lalo sa simbahan, para hindi mawala si Manang na nagdo-donate ng milyon, huwag mo yang saktan. Pag nandyan yan, ingat ka, Father. Kasi susunod, wala nang dalang donation yan. O ganoon kay Brother. Pag nandyan yan, naku, ingat ka, Brother. Naku, hindi ka makakatikim ng red mga tawag doon sa binibigay sa Hong Kong? Red packet, Brother. Wala ka makakamta ng red packet yung Brother. Okay ba kayo? Amen. Huwag kayong mag-alala. Hanggat ako'y tumatayo sa iyong harapan, kahit ikaw pa yung nagbibigay ng red packet dito, kung kailangan, gagawin natin. Tama po ba? Amen. Maligtas lang tayo at makasama lang tayo sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Purihin at palakpakan ang ating Panginoon. Kaya tingnan niyo po sa Mateo chapter 7 verse 21 hanggang 23, ito yung pagpapaalaala sa atin. Makinig kayo ng mabuti. Pagpapaalaala ito. Sabi dito, Mateo chapter 7 verse 21. Maaring ito yung mga gospel sa mga susunod na araw. Sabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalaya sa mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala o hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng
kasamaan. Tingnan nyo ha, ibig sabihin, iginiit pa nung tao. Sa pangalan mo, nagpalayas kami ng demonyo. Nangaral kami ng mabuting balita. Pero pagdating sa verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Kaya hindi lahat ng nagpapalayas ng demonyo, kilala ng Diyos. Hindi lahat ng nangangaral ng mabuting balita, kilala po ng Diyos. Amen ba? Kasi sabi ng verse 23, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kaya tingin sa katabi. Huwag tayong kampante, ano? Na akala natin, kilalang-kilala na tayo ng Diyos. Nako, pag tayo gumagawa ng mga kasamaan, sasabihin ng Biblia, lumayo ka, hindi kita kilala. Mga gumagawa ng kasamaan. Kaya dito, makikita natin mga kapatid, napakahalaga ang pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Paglakad sa katuwiran, paglakad sa katotohanan. Bakit? Kasi kapag hindi kayo lumakad sa katuwiran at kabanalan, ibig sabihin, ang nagtuturo sa inyo ay false teacher. Amen ba? Kaya pag nasalubong ko kayo, galit kayo sa akin, ibig sabihin, tinamaan kayo. Pero pag nasalubong ko kayo, nakangiti kayo sa akin, sasabihin nyo, Brad, salamat, natauhan ako. Amen po ba? Kaya ang bunga ng pangangaral, dapat ito ay nagiging maganda. Kaya ang dalangin ko sa Panginoon, kayo mga nakikinig dito sa Hong Kong, pagpalaing kayo lagi ni Yahweh El Shaddai. Lumakad kayo sa katuwiran at kabanalan, para ang Diyos ay maluwalhati sa ating buhay. Tumayo tayo at tayo dumulog sa ating Panginoon. At sa ating pagdulog sa Kanya, hawakan na po ninyo ang inyong mga daladalahan. Yakapin po ninyo yan at habang iyan po ay yakap-yakap ninyo, mangusap kayo kay Lord. Close our eyes. And talk to Him. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Liwanag ang iyong binibigkas sa sakit at karamdaman. Sa latay mo, Jesus, ang pinagkagalingan. Salita mo, panghahawakan ko.
Maraming salamat, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin. Salamat, Lord God, sa iyong mga salita na amin pong napapakinggan. Ang dalangin ko, Ama, ay ingatan mo ang aking makapatid na ito. Lalo na sa mga salita na hindi maganda na dumarating sa kanila. Lord, ang dalangin ko po ay maingatan ang bawat isa. Na wala pong mawala sa kanila isa man sa gawain na ito. Na sila'y makapanatili sa gawain na ito kahit ano po ang mangyari. Lord, inihiling ko po ang paglukob ng iyong kapangyarihan sa kanilang buhay. Ibigay mo sa kanila ang lakas at tatag at tibay upang sila ay laging magtagumpay sa mga hamon na darating sa buhay na ito. Ang dalangin ko, Ama, sa bansang ito ng Hong Kong, lagi mo silang pagpalain. Sa kanilang mga pagtatrabaho, samahan mo lagi sila, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang kanilang mga amo na sila, Ama, ay maging biyaya sa aking mga kapatid na ito. At naniniwala kami, Ama, na hindi sila magkukulang sa kanilang buhay sa araw-araw. Bawat araw, Panginoon, ay alay namin ito sa iyo. Na ikaw lagi ang kumilos at gumalaw sa lahat ng naririto ngayon. Ang kanilang mga mahal sa buhay, ang aming mga mahal sa buhay, sa iyo namin ito ipinagkakatiwala. Huwag niyo po silang pababayaan, lagi mo silang ingatan at proteksyonan. Ibigay mo lagi, dakilang Diyos, ang ganap na kaligtasan sa aming mga mahal sa buhay. Salamat sa iyo, dakilang Ama, at inihiling ko rin po sa iyo, dakilang Diyos, na sa araw na ito, ang sino mang mayroong problema, palayain niyo po, Panginoon. Tulungan sila, Ama, na sa araw na ito ay makamtan nila ang ganap na kalayaan. At kung sino man ang mayroong karamdaman, may sakit, pagalingin mo po sila, dakilang Diyos. Kasama ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman, pagalingin sila, Ama, sa araw na ito. At kami po ay naniniwala, lahat na may sakit at may karamdaman ngayon, ay iyon na pong pinagagaling. In Jesus' name. Amang banal, pagpalain niyo po ang lahat ng hawak ng aming kamay. Basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit nila sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At inaangkin na namin, Ama, lahat kami ngayon ay answered prayer na. Salamat, Lord, at pagpalain mo rin po ang iyong mga manggagawa. Bigyan lagi sila ng kalakasan at katatagan. Samahan mo lagi sila, Ama. At naniniwala kami walang naglilingkod sa iyo na iyong pinababayaan. Ang body of counsel, Father God, i-bless mo rin po lagi. Ang music ministry, Panginoon, pagpalain mo sila. At naniniwala kami, dakilang Diyos, na sa araw na ito, kaming lahat ay aalis sa lugar na itong tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. God bless us all. We
siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niya ng kapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mong katahanan, Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitak, at kahit anong mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglaang paglusok pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ay 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo, di ka maano. Ikaw nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ikaw mapahamak at walang daratan. Kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ng maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo'y mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palalapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdaan ang kanilang kasamaan. Diringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko ang kanilang lupain ng katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kinin mo na answer prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may dinadaas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos na iyong sundin.
Thank you, Lord. Amen. God bless us always. God See you bless. next Wednesday. God be the See glory. you next Tomorrow. Bye. God bless.